Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa telepono si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po, Maki. Magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay. Kumusta naman po yung paghahanda ng MMDA dun sa libreng sakay? Alam mo, nakausap ko rin yung ilang ng mga nguna sa kilos protesta bukas. Ang sinasabi nila, hindi naman daw talaga magtitigil pasada. Gusto lang nilang ilabas yung kanilang mga hinaing. So, karapatan po nila yan. Subalit, naghahanda lang po tayo just in case kulangin. Yung mga sasakyan tayo, mga gagamitin, lalong-lalo na Commonwealth area, EDSA at saka University Belt. So, nakastandby na po rito sa amin at hihingi pa ako ng ayuda sa NCRP o Philippine National Police kung sakaling kailanganin at baka pag as the situation warrants, maging yung Pasig River Ferry system natin, gamitin din natin ng libreng sakay. So, sir, kung sakasakali lang po, saan po, kasi magkakaipitan po yan, may mga papasok sa eskwela, may mga pupunta sa kanilang mga opisina, so maaasahan ho kaya yan ng mga ating mga commuters, especially during the rush hour? Apo, ang sabi sa akin ng isang namumuno ng protesta, alas 8 raw sila magsisimula, so mas maaga sa alas 8, may magkakaroon tayo ng pre-deployment kung kakailanganin lang sa Commonwealth, sa Espanya at saka sa EDSA. Pero ang sabi po sa akin, hindi naman talaga tigil pasada. Bawat ruta raw nila, meron lang representatives na number ng vehicles na sasali. So, hindi naman totally paralyzed. Pero just in case, na negurado rin pa tayo at naganda rin po tayo. Sir, kung fully implemented po itong mga penalties na binabanggit po ng LTFRB sa mga koloro, mga out of line, ano po yung expectation ninyo sa traffic sa Metro Manila? Gagaan po ba? Luluwag po ba talaga? Mararamdaman natin yung epekto niya? Siguro, bigyan ko ng halimbawa na unang-una hindi sa amin galing itong administrative order na to. Ito LTFRB, LTO yan Opo. Hindi rin kami mag-i-implement dahil apparently doon sa regulation nila, sila yung mag-i-implement. So, ang i-implement pa rin namin, yung existing regulations namin, circa 2004 na, mas mababa, 6,000 pesos. Pero isa po ang layunin yan, mabawas yung mga koloro, mga illegal na sasakyan na bumabiyahe dito sa Kalakhang, Maynila. May pag-aaral po ba kayo niyan, Chairman? Mga ilan po ba yung kolorum na matatanggal sa kalsada, lalo na po yung mga out of line? May gano'n na po ba tayo mga data? Wala tayo exact figures yan kasi ang records na nagbibigay talaga ng prangkisa LTFRB. Pero kung papasyalan niyo, Maki, yung aming impounding center dito sa Marikina, sa Tumana, nung isang linggo, ang last count namin ay 401 ang naka-impound na sa amin. Halo-halo po yan, bus, AUV at taxi ng mga illegal at kolorom. So, nakikita niyo po na punong-puno na rin yung aming listahan. At bibigyan kita ng isang karagdagan na yung nakukonfiscate naming plaka ng sasakyan dahil mga illegal nga, from 1994 to 2004 ay 15,134 na. Madami nga. Ganong karami po yun. From 1994 to 2004, wala pa ako noon, 15,134 na. Kaya nisulat nga sa amin yung isa naming unit. Ngayon ko lang natanggap kung ano raw ang gagawin para ma-dispose itong mahigit 15,000 na plate numbers na mga plaka na nakumpiska ng MMDA sa loob ng isang dekada. Okay, maraming salamat po sa inyo, Chairman Francis Tolentino. Magandang hapon po.